Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang nanonood at sinusundan po ninyo ang ating mga balita at talakayan dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Don't forget to like and share and promote our videos and campaign na lumawak din po kahit papaano sa tulong ninyo ang ating viewership at ang ating subscribers. Pareho po sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Of course, pinapasalamatan din po namin ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, ang aking kapartner sa programang Bigwas ng Agila, ang inyong patuloy na pagsuporta din at pagsubaybay. Mga kababayan, sa oras na ito ay magbibigay tayo ng pagpapaliwanag at pananaw hinggil po dito sa ginagamit na mainit na issue laban kay Vice President Sara Duterte maliban po dito sa binabaluktot at pinipilitpit na impeachment operations nila Marcos at Romualdez sa kapulungan ng House of Representatives. Ito naman pong paghamon ng debate. In fact, matagal na akong tinatanong ng ilang mga like-minded na mga Duterte-aligned political commentators at mga Duterte parallel groups, bakit hindi daw ako nagko-komentaryo o nagbibigay ng pananaw hinggil dito sa nagpapakilalang Lovely Granada. Sa pangalan pa lang, no? Illegal possession of explosive name. No bail bond recommended. At ganoon din po kay Jam Maligno na tinatawag nilang Jam Maligno, no? Na binibira ni Eloy Bugris, no? Ang sagot ko po is very simple. Hindi po sila dapat pansinin sapagkat walang epekto at walang kabuluhan sa lipunan ang kanilang mga pinagsasabi. Puro atake lang naman yon kay Vice President Sara Duterte. Di karapatan din nilang gawin yon, but it's another thing kung yan ay papatulan at papaniwalaan ng mga mamamayan. Matalino naman po ang mga Pilipino. Makikita nila kung sinong makabuluhan at may saysay, may laman at may sustansya ang mga pinagsasabi. Kaya hindi ko na po pinatulan yang si Lovely Granada at si Jam Maligno na tinatawag nila. Hayaan nyo po sila. Let their voices be part of the democratic discourse, no, sa ating lipunan, and let the people decide and judge on what they say and what they do in their social media platform. Kagaya din po kay Ka Eric, may bashers din po ako, may naniniwala din sa akin, mayroon ding hindi. Pero ang punto ko, ang taong bayan po ang naguhusga kung tama o hindi ang mga pinapanindigan po at ina-advocate ni Ka Eric o ng sinumang political commentators. Okay? Pangalawa, bakit ko po ito tinapik ngayon? Sapagkat pinatulan na rin po ito ng tagapagtahol at barker ni Marcos sa Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. No? Tinawag niya si Sara Duterte na hindi mo nga kayang magdebate kay Lovely Granada, kahit sa akin siguro nga, hindi. Parang minamaliit yon ni Aling Claire Marites Castro, si Vice President Sara Duterte, na parang walang alam, bupols, tungkol sa mga pagpapalakad sa pamahalaan, tungkol sa mga programa at patakaran ng gobyerno. That's the way she delivered the message. Sabi niya, hindi mo nga maubos ang iyong mga pagharap sa mga paghamon ni Lovely Granada. Kaya tayo magkukomentaryo ngayon. Magbibigay tayo ng pananaw hinggil dito. Una sa lahat, tama po ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte na i-ignore itong sila Jam Maligno, sila Lovely Babaluta Granada, Babaluta, kung si Boss Dada pa, isa ding political commentator, ay pinagtampuhan ng sandok. Sabi ko, hindi. Taga-tupi ng malong yan dati. Yung ginaganon ng malong. Sa mga tindahan ng malong. O kaya taga-butas ng donut, no? Ginaganon mo yung donut. But kidding aside, hindi po dapat pinapatulan. Hindi na nga dapat din pinapansin niya ni Vice President Sara Duterte itong mga asungot na trolls, bayaran at operators ni Marcos at Romualdez para bumira sa mga black propaganda operations laban kay Vice President Sara Duterte. Let the Vice President's actions
Let her track record speak for her. No, ang kanyang background bilang magaling na mayor sa Davao City, naging magaling na pinuno sa Department of Education. In fact, the best performing agency ang Department of Education ng almost 2 years pinamunuan po ito ni Vice President Sara Duterte. And sa ngayon, sa lahat ng mga opinion and political surveys na ginagawa, nangunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte. She's the most trusted at kinikilala na nararapat na magiging pinuno ng ating bansa at napakalayo ng agwat kay Marcos Jr. While Marcos Jr. suffers incredible na pagbagsak, no? Terrible na pagbagsak sa kanyang trust and approval rating, sunod-sunod na negative 3 na siya sa SWS survey, negative 14 and negative 15 sa Pulse Asia, negative 27 ng kanyang gobyerno at buong gabinete sa Publicos Asia survey, at sa GMA mismo ay negative din po ang survey kay Marcos, no? I think it's negative 9 ba? Yeah, I think negative 9 sa GMA News Channel and DZBB Direct Survey. So ano pa ang gagawin ni Vice President Sara Duterte para patulan pa ang mga trolls, mga black propaganda operators at mga KSP na mga tirador KSP? Kulang sa pangit at dapat pang maging pangit, hindi po? Nagpapapansin lang po ito sila. Kaya kailangan nilang patulan. Pero ako hindi ko na pinatulan. Bayaan nyo po sila sapagkat walang makukuhang mabuting resulta ang taong bayan dyan sa kanilang paghahamon laban kay Vice President Sara Duterte. It goes with the democracy. Kapag nasa malayang bansa ka, kapag ikaw ay lipunang demokratiko, you expect both sides of the commentaries. Negative and positive. Yung sumusuporta o kaya tumutuligsa at pumupuna. Bahagi po yan ng demokrasya. Kaya hindi na po natin patulan yan at palakihin pa ang mga birada na ginagawa nila Maligno at nila Inday Sandok Babaluta laban kay Vice President Sara Duterte. Ay alam naman po natin na hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasabi. No? Mantakin nyo, i-challenge nyo ang isang Sara Duterte. Siya po ay nakapagtapos ng abogasiya. Take 1 sa bar examinations, isa sa pinakamahirap na examinations, no, para pumasa. Nag-graduate din po siya sa 4-year degree course. At the same time, nagtrabaho ito bilang isa sa mga abogado dyan sa isa sa departamento ng Korte Suprema. At naging magaling na alkalde. Naging magaling din po ito na Department of Education Secretary, at sa kasalukuyan ay until now, lahat na itinapon at ipinutik sa kanya, nilatigo at tinapunan ng basura, lahat-lahat nitong gobyerno at administrasyon ni Marcos at Romualdez, siya pa rin pong nangunguna. So what's the point of getting into nonsense debate dyan sa mga Maligno group? Diyan Maligno. At itong taga-tupi ng Malong dati. Kaya humaba yung baba. Yan. Pero itong kay Claire Castro, kapatol-patol po ito. Sapagkat she represents the office of the President as part of the official communication team ni Marcos Jr. Hindi nga niya maayos na may paliwanag bakit until now walang clear and deliberate and categorical plan of contingency and exigency actions si Marcos. Habang lumalawak at tumitindi pa rin po ang epekto sa ekonomiya at pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo at epekto nito sa maraming mga ekonomiyang nakasandig sa industriya ng langis, ang nagaganap na hidwaang tunggaliang armado sa pagitan ng Amerika at ng Iran at ng Israel. Wala, isang buwan na po ito next week or this week, by the end of this week, mag-iisang buwan na po ang tunggalian at armadong hidwaan at ang tensyon na lumalaganap sa paligid ng Middle East. Yan ang hindi may paliwanag ni Claire Castro kasi she always contradicts herself. Kung ano-ano na lang pinupulot niya, tinawag nga ito ni Attorney Jing Paras at even nila Attorney Vic Rodriguez
na lokaret. According to them, pag sinabi pong lokaret, may saltik. Ibig sabihin po, hindi natin alam kung ano ang stability of mental and psychological condition niya, no, para patulan mo ang kanyang mga pinagsasabi, bagamat mayroon po siyang tsapa, no, she has the badge of being part of the official communications team ng presidente, pero yung kanyang pinagsasabi ay walang pinagkaiba po sa mga taga-tahol dyan sa palengke ng NEPA Q-Mart sa Cubao area, o kaya sa mga Cubao area dyan na nagpapatawag ng, oh, Cubao, 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 Antipolo, Cubao, Cubao, Kogyo. Yan ang ibig sabihin po ng barker. Pero bakit natin kailangang punahin ito? Sapagkat ginagamit po ni Claire Castro ang kanyang official na koneksyon sa Office of Malacanang, sa Office of the President, para gumawa ng mga pangbardagulan, pangbabastos at pangbabalahura sa Vice President at kay former President Duterte. Walang problema po kung personal vlog, personal YouTube channel niya o personal live stream niya ang ginagawa niya. Hindi po. Ang ginagawa niya, ginagamit ni Claire Castro ang pondo ng gobyerno by the hundreds of millions to billions of pesos dahil may access siya sa PCO, sa Presidential Communications Office. Ginagamit niya ang plataforma ng Office of the President at ginagamit niya ang sweldo, ang pasahod ng mamamayan sa kanya na umaabot ng mahigit 250,000 pesos per month. Plus allowances, siguro aabot ng mahigit 400 to 500,000 pesos ang nakukuhang budget ni Claire Castro for her personal alone, for her personal utilization. Baka milyon pa. So ito ay mga pundo ng mamamayan. Pundo ng pamahalaan na walang pakinabang at walang resultang tama para sa interes at ikabubuti ng mga Pilipino. Kaya natin pinatulan itong si Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos Jr. No? At pag nagsalita ito, parang hindi abogado, mantakin mo, sabi niya, walang krisis sa ating industriya ng langis, sa sektor ng ating enerhiya, sapagkat bastante ang supply natin at nagtatrabaho ang ating Pangulo kahit may sakit na. Ano? Di kung may sakit siya, mag-resign siya. O kaya mag-leave of absence. May sakit pala eh. Ikaw na mismong umaamin eh. At si Marcos Jr. kitang-kita naman na may sakit eh. O ba't hindi mo yan i-advise na Mr. President, magpahinga ka na? Let the government be led by the Vice President habang ikaw ay nagpaparecover sa iyong sakit. No? Lokaret talaga, no? Sabi niya walang krisis sa langis na problema, kundi mayroon lang price disruption really, ang tag 110 pesos per liter ng diesel and 95 pesos per liter ng gasolina. Anong tawag doon? Nagkataon lang na biglang umangat at sumirit ang presyo ng produktong petrolyo. Tatlong bagay po nakikita natin dito na hindi alam ni Aling Claire Marites Castro kung anong pinagsasabi niya. Basta makapagbardagulan lang at makapang-insulto sa mga Duterte, okay na para sa kanya. Number one, hindi niya alam na ang Pilipinas ay nakasandig sa industriya ng imported na langis. 90% of our energy sources nakasandig sa langis, sa produktong petrolyo galing sa Middle East. At ngayon, apektado ang buong world market prices ng langis ng produktong petrolyo. 22% ng supply ng transport and distribution line ng produktong petrolyo galing Middle East gumagamit ng Strait of Hormuz. At hindi pa ito bukas ngayon, halos. At natatakot ang mga merchant vessels, mga naghahakot, mga tankers ng supply ng langis at nagdidistribute mula sa mga bansa sa Middle East papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil pwedeng bombahin at paputukan, pasabugan ng missile at mga armed drones at mga bomba na nakalubog sa below surface ng tubig na inilagay ng bansang Iran dyan sa Strait of Hormuz, kung saan 80% ng porsyon ng Strait of Hormuz dumadaan sa teritoryo ng Iran. Ayan. So hindi niya alam yan. Posibleng hindi niya alam o posibleng alam niya pero pinili niyang maging bobo ni Claire Castro para lamang makapagpropaganda, makapag-twist ng impormasyon. Walang crisis pero nagbuo ng crisis committee ang gobyerno ni Marcos. Tapos kung ganyan pala na hindi mo alam ipaliwanag ang mga bagay na ito, tapos mag-challenge ka pa ng debate kay Vice President Sara Duterte,
ano na lang ang patutunguhan ng ating bansa. So, dapat si Claire Castro sipain na talaga yan sa Malacanang because he doesn't deserve the position of being part of the official communications team ni Marcos Jr. Kung may dangal at may integridad sana ang Office of the President. Ayan, problema pareho silang walang integridad, walang dangal. Kaya si Marcos Jr. at si Aling Claire Marites tagapagtahol Castro, deserve nila pareho ni Marcos ang kanilang pagkakaroon ng team up dyan sa Malacanang. So number 2, hindi rin alam ni Claire Castro. Ang sinasabi niya na ang produktong petrolyo, kapag ito ay gumalaw by the 1 peso to 2 pesos lamang, ang epekto niya napakalaki na sa buong ekonomiya sapagkat dumadaloy po ang industriya ng langis na ito upang umandar din ang mga power plant, mga planta ng kuryente na nagpo-produce ng power supply. Dumadaloy din po dyan ang pangangailangan ng kuryente. Kaya apektado ang power supply and rates of power supply o ang kuryente mismo at ang presyo nito. Ang paggamit ng mga makinarya para sa pagpapadaloy ng tubig, irigasyon, everything, manufacturing, agriculture, and other services. Malinaw na connected yan. So sa halagang 1 peso to 2 pesos per liter na pagsirit po sa presyo ng langis, napakalaki ng epekto niyan. Imantakin mo umabot na between 18 pesos to 20 pesos per liter ang itanaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sasabihin ni Claire Castro, relax, price disruption lang yan. Siguro unlimited ang fleet card ni Claire Castro sa Petron, Yung mga government offices kasi, yung mga top executives nila, mga top officials, at saka yung mga on travel, mayroon pong tinatawag yan na fleet card parang ATM. Pupunta ka lang sa Petron station ng gasolinahan, pwede kang magpakarga na doon. Unlimited. Malamang si Claire Castro, unlimited to. Ang kanyang supply ng langis. Kaya pangalawa, hindi niya nararamdaman ito. Kaya siya nakakapagsalita ng mga bagay na hindi tumutugma sa katotohanan at sa realidad. Kaya out of touch, out of this world. Yan pong ibig sabihin ng definition ng lokarit. Hindi mo alam anong nangyayari sa iyong bansa, sa iyong realidad because you have your own bubble. Ginawa niya ito para makapag-imagine siya ng mga bagay upang pag nagsalita siya, kunwari may hawak siyang realidad. Yung realidad niya out of this world. out of the real situation ng bansa. Third, si Claire Castro ay walang alam tungkol po sa sektor ng industriya ng langis. Kaya sinasabi niya na walang krisis, price disruption lang, dahil hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin ng gobyerno. Dahil walang plano ang kanyang boss na si Marcos Jr. na magsagawa ng tinatawag na pag-suspend o kaya pagkakaroon ng immediate intervention ng gobyerno pagdating po sa ilang aspeto ng deregulated aspects of the oil industry. At pangalawa, that will include centralized importation, government-to-government transaction to assure na mayroon pong kasiguruhan ng supply dahil pwede tayong bumili sa bansang Brunei, sa Russia, o sa iba pang mga bansa na hindi dumadaan sa Strait of Hormuz sa near Iran area ang mga supply line. That can only be done government-to-government, centralized importation, regulated muna ang presyo ng mga produktong petrolyo, pati ang distribution. Hindi alam yan ni Claire Castro. At yan ang hindi inaasikaso ng Kongreso. For it to be more on the level na magiging malakas ang kapangyarihan ni Marcos para gawin ang mga bagay na ito in extraordinary situation which requires extraordinary actions, kailangan may emergency power para sa kanya. Defined ano ang kanyang mga terms of reference ng kanyang emergency powers, gaano katagal, anong sasakupin nito. Or in the absence of that, there is an executive order declaring yung General Welfare Clause for a period of 90 days, 3 buwan para ipasiguro ang centralized importation, centralized negotiated supply line sa mga bansa na hindi dumadaan ang kanilang supply source sa Strait of Hormuz, centralized distribution, pricing mechanism among others, including ang pag-manage ng subsidy support, mga kababayan. Trabaho yan ng presidente na hindi naintindihan
at hindi alam ni Claire Castro tapos magdebate ka kay Vice President Sara Duterte. Kaya yung mga ibang nagsasaboy at nakikisawsaw na makipagdebate kay Vice President Sara Duterte, si Marcos ang debatihin nyo. Sapagkat ang kapangyarihan at otoridad at poder ng gobyerno nasa kay Marcos. Si Sara Duterte is a standby constitutional successor na kapag hindi na kaya at hindi naman talaga kaya na at incapacitated na mentally, physically, si Marcos Jr., the Vice President can take over. Kaya hindi po debating solusyon dito, pagpapalit ng presidenteng bugok at walang alam sa pamamahala. Yun ang solusyon. At magkaroon ng pagbabago sa liderato ng gobyerno. At palayasin at tanggalin ito sila Claire Castro, walang silbi at pabigat sa taong bayan at tagapagpakalat pa ng mga disinformation, misinformation at pati na po ang black propaganda na walang silbi sa kabutihan ng mga mamayan. So, ang suggestion natin dito kay Jam Maligno, kay Babaluta Granada, at ito kay Aling Claire Talakitok Marites Castro, umarap kayo sa salamin. Malaki yung body size nyo, makikita nyo. Doon makipagdebate kayo sa sarili nyo. May pakinabang pa ang taong bayan. Hindi si Sara Duterte ang namumuno ng gobyerno. And sa tingin ko, na-prove na niya ang worth niya. Alam ng taong bayan niya kasi consistently sa lahat ng surveys, opinion, political, and trust and approval rating, siya po ang pinagkakatiwalaan at kinikilala ng sambay ng Pilipino. So, go! Find yourself in front of the mirror, sa salamin, debatihin mong sarili mo. Aling Claire Marites Castro, may kabuluhan ka sapagkat titigil yung bunganga mo na wala namang idinudulot na kabutihan sa mga mamamayan at hindi mo alam ang pinagsasabi mo, maliban na lang sa pakipagbardagulan at magpalabas ng laso ng pangatake at panguupat, panguudyok at pangiintriga laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Maalam po ang sambayan ng Pilipino, people learn from their experience and people know their history. And they can see kung sino po ang totoo at peke na dapat bigyang pansin sa mga namumuno sa ating gobyerno, and matter of time, yung Marcos Jr. ay sisingilin po yan at hahatulan ng paghuhukom ng mamamayang Pilipino kasama po ang kagaya nila Claire Marites Castro. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. And don't forget ang ating advocacy center na Bangon Sambayanan, People's Movement na pinamumunuan ni Ka Eric. Ang numero po na gamit natin ay ang GCash line na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Rohilda Celis kay Langging po ang ating daloy at coordination and support line. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli at mabuhay po kayo. Bye for now. Ito po si Ka Eric.